Sa laro ng Lakers kontra Wizards, si Ayton sobrang nagpakita ng dominant performance sa offense at defense play nila. Kaya naman nasabing solid ang offense to defense itong si Ayton dahil meron niyang 28 points na mataas na scoring output pagdating sa big, 13 rebounds, 3 assists plus 1 steals, 3 blocks sa game, plus 12 out of 14 sa field, 4 of 4 sa free throw line na sobrang gandang efficiency ng araw nito mula sa mid-range shot at yung defense nito na talagang tumaas. At yan ngayon yung pinakamagandang performance niya sa Lakers sa kombinasyon ng scoring to defense. Nung mga nakaraan pa, nalalagay na yan sa hot seat pagdating sa mga trade rumors at negative commentaries dahil nga sa pagbaba ng efficiency niyan at mababang impact pagdating sa interior presence nila na nagiging problema ng mga to sa ilang games nila sa road, lalo na yung consistent at hustle nito sa depensa. Sa blowout win nila na nangyari kontra Wizards, si Ayton yung pangalawa na may malaking contribution sa team offense. Sumunod yan dito kay Luka na may 37 points. Sa press interview mismo naman, sinabi ni Ayton na nag-focus lang talaga siya na mas magbigay ng malakas na energy sa bola, mas aggressive at mas physical nga raw siya agad sa opening tip pa lang na dahilan nga raw mismo kung bakit maaga pa lang nakapagdomina na yung mga to sa game. Early pa lang maganda na yung naging rotation ng mga to. Sinabi ni Ayton dyan na ang paraan sa defense ng Wizard kay Luka lang yung nabibigay nga raw ng malaking focus at pagkakataon nga raw yan ng Lakers para makapag-contribute ng scoring mula sa mga open shots dahil mas madalas nagdadump ang Wizards sa defense, 3 o 2 defender ang kumukuha kay Luka na naiiwanan yung ibang players nila ng spacing. Kaya nagkakaroon ng mas maraming open shots at madaling para sa ibang mga teammate at nagagamit ng Lakers ang depensang binibigay sa kanila nitong Wizards. Pinaliwanag rin dyan mismo nitong si Ayton yung isang araw sa mga alley-oop pass dito kay LeBron na ginawa niya na naging highlight pa sa game niya. Sinabi niyan na binato niya yung bola, akala niya ma-out of bounds dahil hindi ganong kaklin yung pasa niya na yan. Ang taas naman talaga, nakalimutan niya yata na 40 na yung pinapasahan niya. Pero dahil LeBron yan na sobrang versatile nga raw at high IQ pagdating sa mga alley-oop pass, nahaligtas yung pwedeng pagkakamali nga raw na ni Ayton. Dahil sa taas ng pasa, pabiro pang sinabi ni Ayton dyan na kung hindi nga raw si LeBron ang nakatanggap ng bola, baka nasa bench na nga raw siya. Kasama na naman si Redick at hindi makapagbigay ng scoring play. Dahil sobrang taas nga raw ng chance na mag-error yung pasa na yan dahil sa taas ng bato ni Ayton na mismong dahilan kung bakit kinailangan pa nitong si LeBron na gamitin ang left hand niya para makuha at mapinish ang alley-oop pass na yan na mismong dahilan kung bakit nag-best highlight yan kay LBJ sa mismong game na yan. May mga pagkakataon rin kasi na nakikita si Ayton mas nagiging maayos ang lob at interior pass lalo na kapag nanggagaling kay Luka at LeBron yung pasa. Palaging maganda yung chemistry nila sa mga pick and roll o high post plays na kung ganyan palagi nga raw yung magiging chemistry at performance nitong si Ayton sa two-way role, opensa at depensa, mataas ang magiging impact niyan sa winning games nila. Lalo na yung double-double performance niyan per game. Kaya may ilang analyst pa rin talaga yung naniniwala na effective pa rin itong si Ayton sa Lakers sa scoring dahil hindi lang naman yan basta nagpo-post o nag-i-score sa post area Gumagawa yan madalas ng scoring option at nagbabox out ng rebound sa extra possession nila. Tapos may 8.6 rebounds per game pa yan kaya may mga analyst rin na nagsasabing pwede pang maayos at mapataas ng Lakers yung defensive output nitong si Ayton lalo na siya yung starting center kaya pang mahilot nga raw na dapat nga raw mas maging dominant pa yan sa rebounds at offensive rebound. Yan ang nakikita na kailangan pa talagang i-improve nitong si Ayton at gawing mas consistent pa ngayon. Huwag lang talagang tatama rin sa game Kaya may mga fans at analysts ang nagtatanong kung dapat mas mag-effort si Ayton sa rebounding at mas maging aggressive pa lalo na sa paint battle. Pero sa statistic output kasi nakikita na malaki pa rin ang contribution nito sa Lakers kahit hindi perfect at consistent ang performance sa bawat game. Kaya parang kailangan nga lang raw talagang hilutin itong si Ayton pagdating nga raw sa pagiging aggressive at effort nito sa depensa.